Una na ako guys, kailangan ko umuwi. Di ba magpapagpag pa tayo? Kailangan ko na talaga umuwi. Sure ka ba dyan? Oo nga. Sige, sige. Bye, ingat ka. Ingat kayo ah. Magpapagpag pa, wala naman talaga masamang mangyayari. Mga takot talaga tong mga to. Bakit ang sakit ng likod ko? Pilipinas, ang mga pamahiin tungkol sa mga yumao ay hindi lamang simpleng kwento. Ito ay mga tuntunin na pinaniniwala ang nakakapigil ng masamang kapalaran at nakakatulong sa kaluluwa ng patay na makapunta sa tamang daanan. Mula pa noong unang panahon, ang mga ito ay bahagi ng ating buhay at kultura. Ang mga pamahiin tungkol sa mga patay ay nagsimula pa bago pa dumating ang mga Kastila noong ika-16 na siglo. Mula ito sa mga sinaunang paniniwala ng mga katutubong Pilipino tulad ng mga Tagalog, Bisaya, Ilocano at iba pang tribu tungkol sa espiritu at kaluluwa. Naniniwala noon ang mga ninuno natin na ang mundo ay binubuo ng dalawang bahagi. Ang mundo ng mga buhay, kalupaan at ang mundo ng mga yumao, kaluwagan o kalangitan. Ang mga kaluluwa ng mga yumao ay tinatawag na anito, diwata o kaluluwa at maaari silang sumama o sumunod sa mga buhay kung hindi maayos na ipapadala sila sa kanilang tamang lugar. Upang maiwasan ito, gumagawa sila ng mga ritual katulad ng mga pag-aalay ng pagkain at inumin, pagtugtog ng mga tradisyonal na instrumento, at paggamit ng mga halamang gamot para mapanatili ang kapayapaan ng mga espiritu. Noong dumating ang mga Kastila, pinagsama nila ang mga katutubang paniniwala sa Kristyanismo. Kaya nagbago ang ilang pamahiin, ngunit nananatili pa rin ang mga pangunahing prinsipyo nito. Magandang araw sa inyong lahat. Para mas maunawaan natin ang mga pamahiin tungkol sa patay, narito kami upang magpanayam ng mga mayroong kaalaman tungkol dito. Meron na po ba kayo na sitwasyon kung saan naniniwala kayo na tahimik ang isang bagay dahil sa pagsuway sa pamahiin tungkol sa patay? Hindi naman, kasi sa patay, malupit ang pamahiin yan. Kaya sumusunod din kami sa pamahiin, lalo na sa komunidad. Ano ba kayong kilalang lokal ng pamahiin tungkol sa patay na hindi karaniwang alam? Parang marami na po ang ganyan din. Kasi yung mga pamahiin kasi nung patay na yung ganyan na check kasi parang gusto yung mga matatanda ng mga pamahiin. Siyempre, yung mga bata, Alin sa mga pamahiin ang pinakasinusunod ng inyong pamilya at bakit? Feel ko yung bawal mag-uwi ng pagkain. Kasi sabi nga nila, bawal mag-uwi ng pagkain ng galing sa patay. Kasi parang inaanyayahan mo yung kaluluwa na sumama sa inyo. Sa inyong palagay, dapat po bang sundin ang mga pamahiin na ito sa modernong panahon? Feel ko dapat sundin. Bilang paggalang na rin sa mga kultura at tradisyon na naging paniniwala ng mga matatanda. Dahil hindi naman masama kung susunod tayo sa mga pamahiin na dating mga pinaniniwalaan nila. Alin sa mga pamahiin ang pinaka nakakatakot para sa inyo at bakit? Para sa akin, ang pinakanakakatakot na pamahiin is kailangan mo maligo bago mag 3 p.m. Dahil kapag lumagpas na, hindi gagaling agad ang sugat na iniiwan niya sa puso mo. Naniniwala po ba kayo na kailangan gawin ng pagpag pagkatapos makiramay? Oo, naniniwala ako dahil ayon sa mga kasabihan ng mga matatanda, kailangan mo magpagpag upang hindi ka sundan ng mga masasamang espiritu. Bakit po bawal lumingon sa pinanggalingan ng prosesyon? Kasi hinihikayat mo daw yung kaluluwa na sumama sa'yo. Mayroon po tayong pamahiin sa pagtawid ng mga bata sa kabao. Bakit po ginagawa yun at paano ito nakakatulong sa mga bata pagkatapos mamatay ang isang kapamilya? Kasi daw para hindi magkasakit yung mga bata at hindi dalawin sila ng namayapan.
Una nating titingnan ang pamahiin na bawal magsuot ng pula o mga matingkad na kulay sa lamay. Ang dahilan dito ay ang mga maliwanag na kulay tulad ng pula ay tinuturing na simbolo ng kasiyahan o digmaan. Hindi angkop para sa isang lugar ng pagtatalamhati. Bukod pa rito, pininiwala ang maaaring makagambala ito sa kaluluwa ng yumao o makaakit ng masamang espiritu na maaaring ganda ang intensyon. Dalawa, bawal magsuklay o maligo sa mismong lugar ng lamay. Ang dahilan dito ay itinuturing itong malas. Pinaniniwalaan kapag ginawa mo ito, maaaring ikaw ang susunod na mawawala ng mahal sa buhay o maaaring mapahamak ka. Bukod pa rito, ang pag-aayos ng sarili sa lugar ng burol ay itinuturing na walang respeto sa yumao at sa mga taong nagdadalamhati. Bakit tumalo yung pinto? Ikatlo, hindi dapat umuwi agad pagkatapos ng lamay o libing. Kinikilala ito bilang pagpag. Ang dahilan dito ay pinaniniwala ang maaaring sumunod ang kaluluwa ng yumao sa mga taong dumalo. Lalo na kung mahal niya sila, kaya't kailangan dumaan muna sa ibang lugar tulad ng mall, palengke o tindahan para mataboy ang kaluluwa at hindi ito makasunod pa uwi. Ika-4, bawal magwalis sa lugar ng lamay habang nagkakaroon pa ng burol. Ang dahilan nito ay pininiwala ang maaaring mapalayas ang kaluluwa ng yumao kung magwawalis ka. Parang tinatanggalan mo siya mula sa kanyang huling tahanan bago pa siya makalaya. Ika-5, bawal mag-uwi ng pagkain mula sa lugar ng burol. Ang dahilan dito ay katulad ng pagpag. Pinaniniwala ang maaaring sumunod ang kaluluwa ng patay sa pagkain na dadalhin mo pa uwi at maaari itong magdulot ng sakit o kamalasan sa inyong pamilya. Kaya't karaniwang kinakain lamang ang pagkain sa lugar ng burol o ibinibigay sa ibang dumadalo. Ang mga pamahiin na ito, bagaman walang siyentipikong katibayan, ay bahagi na ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Minsan ay para ito sa pagpapakita ng paggalang sa mga yumao, minsan ay para sa kapayapaan ng isip ng mga naiwan, at minsan naman ay para lamang panatili ang ugnayan natin sa ating mga ninuno. Kahit sa panahon ngayon, marami pa rin ang sumusunod sa mga ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ito ang paraan nila ng pag-aalala at pagbibigay pugay sa mga mahal nila sa buhay na loob. Sabi ng mga matatanda, ang pamahiin, minsan ay hindi lang ang paniniwala. Minsan, ito ay may nakatagong katotohanan.